Bakit po ang DPWH ay nagsasubmit ng unprogrammed funds sa DBM, hindi nyo naman budget yon? Your Honor, as far as I can recall, the unprogrammed funds emanates from the House of Representatives. Hindi nga po eh. Yeah. While we are also looking into the micro details of all this, ang pinaka-importante rito, tumbukin natin yung sistema. Okay. Bakit po nagkakaroon ng program? Kasi nabobloat po yung mga ilang porsyento yun, Yusek Kati, kung kukwentahin mo yung program. Parang ang total po for 2 years is around less than 200 ang total. Let's take yung 2025 muna. So para maidagdag natin sa 450 in-estimate wala mo pong kanina. program ng 2025. Mga ilan po? Wala pong 2025 na na-release ang program. So in the last 2 years, ilan yun? Less than 200, I remember. So 150 palagay mo? Ganun po. Okay, 150. So dito lamang 600 billion na to. Ito pa, Mr. Chair. Pagkatapos na magawa yung GAA, there's a difference between DNEP and the GAA. Ito yung malaki. What do you call that? Ito yung, minsan lalagyan po ninyo ng note na for later release. Tama? O yung for later release ng 2025, magkano yon? The amount for later release, actually, Your Honor, these are the new items that are included in the General Appropriations Act. Yes, sir. Magkano po yun? It's amount to 410 billion. Okay, 400. 410 billion. So ito lang po 1 trillion po Mr. Chair, 2025, biglang lumobo ng 1 trillion ng budget. Hindi man kailangan yun Allocable, leadership, and program, pagkatapos FLR. This is the difference between the NEP and the GAA. 1 trillion pesos. Nagkautang-utang na nga po tayo Sa ngayon, 17 trillion pesos na utang lang natin. Samantalang dito po, naglalagay po tayo ng hindi kailangan na pera para po lustayin lamang ng mga taong nagbibigay ng testimony ngayon.